Kung may arthrosis at pananakit ng tuhod, normal lang kabahan o mag-alinlangan sa pag-ehersisyo. Baka nasubukan mo na at naging di komportable, kaya iniisip mong baka hindi bagay sa'yo ang ehersisyo. Gusto kong agad mong maintindihan ang mahalagang bagay na ito. Sa maraming pagkakataon, hindi naman talaga ang ehersisyo ang problema, kundi kung ano ang kalagayan ng tuhod mo bago ka magsimulang gumalaw. Sa video na ito, ituturo ko ang mga simpleng at ligtas na ehersisyo para labanan ang osteoarthritis ng tuhod at mabawasan ang kirot. Para magawa mo ito sa bahay, ayon sa sarili mong bilis at unti-unti mong mabawi ang lakas at kumpiyansa mo. Para magawa ang mga ito, kakailanganin mo ng banig para maging komportable, isang maliit na unan para sa ulo, at siguraduhing malapit ang isang sofa. At kailangan mo rin ng isang papel na gagamitin natin para dumulas ang paa sa sahig. At makikita natin ang 6 na napakasimpleng ehersisyo na napakababa ng puwersang kailangan na maaari mong gawin kahit ano pa ang kalagayan ng iyong tuhod, gaano man karami ang iyong arthrosis o gaano man kasakit ang nararamdaman mo. Kaya simulan na natin ito. Itabi muna natin ito at humiga tayo ng nakatihaya, ilalagay ang mga paa mismo sa gilid ng sofa. Sa paraang ang pagbaluktot ng iyong tuhod ay mga 90 hanggang 100 degrees, ibig sabihin tuwid na ang gulo o konti pang higit. Pansinin mo. Kung makikita mo ako sa kabilang kamera, ayos ang pwesto natin. Kung ginagawa mo ito sa kama, pwedeng ilagay ang mga paa sa paanan ng kama o sa dingding. Ang layunin ay gumawa ng tinatawag na isometric na ehersisyo, ibig sabihin magkakaroon ng pagkontraksyon ng kalamnan pero wala kang gagawin kahit anong uri ng galaw. Para dito, gamitin natin ang lakas ng binti, idiin ng malakas sa sofa para mapanatiling nakakontrata ang kalamnan tapos mag-relax. Kahit na may arthrosis ka sa isang binti lang o isang tuhod lang, inirerekomenda ko pa rin na gawin mo ito. Gawin natin ito gamit ang 2 binti ng sabay. Paghiwalayin natin ng kaunti ang mga paa. Mula sa posisyong ito, itutulak natin ng malakas gamit ang ating mga paa laban sa sofa. 1, 2, 3, 4, 5 at pagkatapos ay mag-relax. Makikikita mong may contraction, gumagana ang kalamnan pero walang aktual na galaw. Iyan ang tinatawag nating isometric exercise. Uulitin ko ang pagtulak. 1, 2, 3, 4, 5 at mag-relax. 2 na ang nagawa natin. Sige, magbibilang tayo. Isa pa, aabot tayo sa 10 pag-uulit. Ilagay ang braso kung saan mo gusto at simulan na. Itulak ng malakas. 1, 2, 3, 4, 5, mag-relax. 2. Tara, gawin natin to. Itulak mo ng malakas. 3, 4, 5, mag-relax. 3. Itulak mo ulit. 1, 2, 3, 4, 5, mag-relax. 4. Iminumungkay kong ilagay ang mga kamay sa gilid ng hita para maramdaman ang kontraksyon ng kalamnan. Itulak mo. 1, 2, 3, 4, 5. Nakalima na tayo. Kung tama ang galaw, mapapansin mong umiikli at naa-activate ang kalamnan sa harap ng hita. Itulak mo ng malakas. 2, 3, 4, 5. Naka-6 na tayo. Sige, 4 pa. Itulak mo ng malakas. 7. Tinutulak ko. 2, 3, 4, 5. 8. 2 na lang ang natitira. Malakas akong tumutulak. 9. Huling beses. Panatilihin ang 5 segundong kontraksyon. 2, 3, 4, 5 at 10. Gagawa pa tayo ng isa pa dahil napakaganda ng ehersisyo na ito. Nagtatrabaho tayo ng halos walang galaw. 1, 2, 3, 4 at 5. Napakaganda ito para sa mga taong sumasakit ang tuhod kapag ginagalaw at halos hindi makagawa ng ehersisyo dahil sa nararamdamang kirot. Ayos! Ang gagawin natin ngayon ay ilalagay ang isang paa sa sahig at ang kabilang paa ay iuunat natin. Iuunat natin ito sa kahabaan ng sofa. Aling kamera ang gamit ko? Mula rito, magpo-focus lang tayo sa paa na nakaunat sa ibabaw ng sofa. Gusto kong hilahin mo ang dulo ng paa papunta sa'yo at bahagya mo itong itaas, konting-konti lang, para bahagya lang itong maangat mula sa sofa. Tingnan mo, binubuhat ko lang ito ng halos 1 milimetro mula sa sofa at ramdam na agad ang lakas sa quadriceps, ang kalamnan na dapat palakasin para maprotektahan ang tuhod. I-relax natin ang paa at binti. Uulitin natin, dulo ng paa papunta sa akin, tuwid ang binti. Subukan kong bahagyang iangat, hawakan, 2, 3, 4.
Tapos, i-relax. Mas mahirap itong ehersisyo kaysa sa nauna. Gagawin natin ito ng 10 ulit pero pwedeng 5 lang kung mahirap masyado. Sige, ang mga braso ay nasa gilid ng katawan. Huminga ako ng malalim at inilabas ang hangin habang itinapat ang dulo ng paa sa'yo at bahagyang iniangat ang binti, halos sumasayad lang sa mga balahibo ko. 2, mag-relax. Tuloy lang tayo. Dulo ng paa papunta sa akin. Iangat, hawakan. 2, 3, 4. 3, ang galing. I-relax lahat. Dulo ng paa papunta sa akin. Taas. 2, 3, 4, 5. Relax. 4. Tara, gawin natin to. Taas. 1, 2, 3, 4, 5. Palit tayo ng anggulo. Relax. 5 na ang nagawa natin. Sige, kalahati na tayo. Kung may sakit, pwede kang tumigil sa 5. Pero kung kaya pa, gawin natin hanggang 10, 6. Ulit tayo. Taas, itaas. Perfecto. 7, sige, 3 na lang ang natitira. Itutok ang dulo ng paa papunta sa akin. Taas. 8, pahinga. Ulitin natin. Taas. Sandali lang. 9. Yung kalamnan ng binti sa sofa, itutok ang dulo ng paa papunta sa akin. Umangat. At 10, ayos. Igalaw ng kaunti ang binti mo ng paurong sulong. Kaya nga, kahit may osteoarthritis ka sa isang tuhod, mas maganda pa rin na sabay mong igalaw ang parehong bahagi. Kaya magpapalit tayo ng binti, ilalagay natin ang isa sa ilalim ng kabilang binti, iuunat at ilalagay ulit sa sofa. Talagang komportable ilagay ito sa ganitong posisyon. Mula rito, ituturo ang dulo ng paa papunta sa akin. Bahagyang itataas, ayos at panatilihin. 3, 4, 5. Pahinga muna, magaling. Normal lang mapansin na mas malakas ang isang binti kaysa sa kabila. Itutok ang paa sa akin at itaas. Magpahinga. Ang mahalaga ay mapalakas mo ang mga kalamnan ng iyong quadriceps dahil may napakahalagang papel ito sa pagprotekta ng iyong tuhod. Pinapapalakas ng mga ehersisyong ito ang iyong quadriceps sa iba't ibang level ng lakas. 4 na nagawa, 6 pa natitira. Itutok ang dulo ng paa sa akin, taas. 5, dulo ng paa. Sige, meron tayo. Pinapapaluwag ko lahat pag ipinapahinga. Dulo ng paa paharap sa akin, tuwid ang binti, taas. 6, pinapaluwag. Dulo ng paa papunta sa akin, taas. 7, magpahinga. Sige, 3 huli na. Dulo ng paa, taas. 9, huling ulit. Itutok ang paa, taas. Ayan. At 10. Magaling. Gumalaw na paurong sulong gamit ang binti para ma-relax. Pagkatapos ng 2 set ng 2 ehersisyo, magpapalit tayo ng posisyon. Tumagilid ka, umupo ka, kunin mo ulit ang una na yon at aalisin na natin ang exercise mat na ito na malaki ang naitulong sa atin. Kung ginagawa mo ito sa kama, syempre, huwag mong alisin ang kama. Kunin mo na ang papel na nabanggit natin kanina at umupo ka sa sandalan ng iyong kama. Subukan mong gawing komportable ito. Maglagay ka ng unan sa pagitan ng iyong likod at ng pader kung sa tingin mo ay kailangan. Kami naman ay uupo sa sahig at ididikit ang aming likod sa sofa. Tingnan mong mabuti, kukunin ko ulit ang unan na ginamit ko sa isometric na ehersisyo ng tuhod para sa bagong ehersisyo. Ilalagay ko ito mismo sa ilalim ng 2 tuhod gaya ng nakikita mo sa camera sa itaas. Heto, kaliwang tuhod, kanang tuhod. Pinagdikit ko halos ang aking mga binti. Gagawin ko ang salit-salitang galaw sa magkabilang panig. Isipin mo ang iyong kaliwang binti. Gusto kong idiin mo ng malakas ang unan na yan at sabay na hilahin ang dulo ng iyong paa papalapit sa iyo. Makakaranas ka ng kaunting paninikip sa likod ng binti. Pero ang mahalaga ay magkukontrak ang quadriceps mo lalo na sa harap ng tuhod. Kapag manipis ang unan tulad ng sa akin, kukuha ako ng mas makapal na unan. Palitan natin ito. Ilalagay ko ito ng mas patayo kaya mas lumalawak ang galaw at mas nagiging kumpleto ang ehersisyo. Kapag nagawa ko ng isang ulit gamit ang kaliwang binti, magre-relax ako at lilipat sa kanan. Diinan ko ng mabuti, ituro ang mga daliri ng paa patungo sa akin at panatilihin ang presyon.
1, 2, 3, 4 at 5. Pinapahinga ko ang kanan, lilipat sa kaliwa. Hihigpitan ko, ituturo ang dulo ng paa sa akin. Tingnan ang sakong na yan, hinding-hindi umaangat sa sahig. 1, 2, 3, 4, 5. Pinapahinga. Gawin natin sa kanan. Itutulak ko. 2, 3, 4, 5. Pinapahinga. Kaliwa. Itutulak ko ng malakas, dulo ng paa. Pinapahinga, kanan. Itutulak ko ng malakas, dulo ng paa. Pinapahinga. Pahinga muna. Tara, 3 pa lang, dapat 10. Kaliwa, itutulak ko pababa. 5 segundo lang. Kanan, itutulak ko pababa. Hindi ko itataas ang sakong. 5 segundo, isometrikong ehersisyo. 4. Kaliwa. Kaliwa. Malakas na pagpapahinga sa kanan. 4, kaliwa, sige, malakas laban sa una na yan, pahinga, kanan, idiin ng maayos ang unan nang hindi iniaangat ang sakong. 5, sige, may natitirang 5 pa, kunin natin yan. Itulak ang dulo ng paa papunta sa akin. Pahinga, itula dulo ng paa sa akin. 6 na tayo, itulak gamit ang kaliwa. Pahinga, itula gamit ang kanan. Pahinga, kaliwa. Pahinga, kanan, malakas. Pahinga, 8 sige, huling 2. Mag-relax ka pahinga, kanan. Pahinga, huling ulit, kaliwa, malakas pababa nang hindi iniaangat ang sakong yan. At sa huli, kung nasaan tayo sa taas, perpekto, kanan. Ayos, kapag tapos ka na, gumawa ka ng maliit na galaw ng pag-urong-sulong gamit ang iyong mga tuhod para lang ma-relax ng kaunti ang mga kalamnan at ang binti na yan. Tatanggalin ko ang unan at ilalagay dito para komportable ako. Ngayon gagamitin ko ang papel. Tingnan mo bakit ito ang pinili ko. Oo, kasi mas madali dumulas ang paa ko sa sahig. May ilan akong tinuruan ng hersisyong ito na mas gusto gumamit ng basahan, panyo o anumang bagay na nagbibigay daan para maipadulas mo ang paa mo sa sahig. Para sa akin, ang papel sa sahig ay nagpapadali sa paggalaw ko. Dapat ganun din sa'yo. Gagawin natin ay aktibong ehersisyo sa paggalaw. Nagawa na natin ang mga isometric na ehersisyo na may maliliit na saklaw ng galaw na nakatuon sa lakas sa isang posisyon. Ngayon, dagdagan natin ng konting galaw at lakas kasi kumikiskis ang papel na yan at tumutulong magpalakas. Resistensya at lakas at katatagan ng ating tuhod. Kaya tingnan mo, ilagay mo ang sakong malapit sa likod ng papel na yan, okay? Nakabaluktot ang kabilang binti, saka ko ito iuunat ng buo. Itutok ang dulo ng paa paharap sa akin. Panatilihin ng ilang segundo at pagkatapos ay bumalik sa orihinal na posisyon. Ayos ba? Iunat ko ang binti. Panatilihin ng ilang segundo. Ibaluktot at bumalik sa orihinal na posisyon. Kung ginagawa mo ito sa kama, maaring madulas ito sa sapin ng kama. Sa ganitong kaso, ayos lang. Kung hindi, ayusin mo ang posisyon o magpalit ng sapin ng kama. Tara, gawin natin ang 10 beses. Yunat, itutok ang dulo ng paa papunta sa akin. Ramdam ang banat sa likod. Ayos na ayos. At ibabalik. 1. Iniunat ko. Hinahawakan ko ng ilang segundo. At ibinabalik ko. 2. Iniunat, hinihila. At binabaluktot ko. 3. Iniunat, hinihila, sa wakas. At binabaluktot ko. 4. Magpapalit tayo ng camera. Ayan tayo. Iniunat, tingnan mo, ang ganda. Binabaluktot ko. 5. Normal lang gumalaw ang papel. Huwag magatubiling ayusin ulit kapag tapos ka na sa kalahati ng ulit, yumuko. 6. Tuloy tayo, iniunat ko ng buo. Ang dulo ng paa ay papunta sa akin at maganda ang balik ko. 7. Sige, 3 huli na. Bibigyan natin ng kaunting bilis. 8. 2 huli na. 9 huling ulit, iniunat ko ng maayos, binabaluktot ko ng maayos at perpekto, palit ng binti kasi kailangan ding krabahuhin ang kabilang binti.
Ilalagay ko ito ng bahagya palabas para masundan mo ako. Mula rito, iniunat ko ng buo. Alam mo na, dulo ng paa papunta sa tuhod ko. Ayos, derecho. Tara, gawin na natin ito. 10 ulit, maghanap ka ng bagay na madaling dumulas. Ayos? Iniunat, binabaluktot ko 3 iniunat, niluhod 2 niluhod, 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 niluhod 16 niluhod, 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 niluhod 3 45 iniunat, 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 niluhod, niluhod. Binabaluktot ko 5 iniunat. Binabaluktot ko 6 iniunat. Binabaluktot ko 7, sige 3 huli na lang. Niluhod 8, 2 huli na lang. Niluhod 9, huling ulit na. Niluhod at 10 ang galing, napakagandang trabaho na nakatapak ang mga paa sa sahig. Gumawa ng maliliit na galaw ng pag-urong sulong kung kailangan mo. Gumawa tayo ng isometrikong ersisyo at ersisyong may galaw, na yon ay tututok tayo sa saklaw ng galaw ng kasukasuan. Mapapansin mong mas mahirap ito. Gusto kong yunat mo ng buo ang kanang binti at ang kaliwa ay hawakan mo at dahan-dahan mong ibaluktot, dahan-dahan, dahan-dahan hanggang saan mo kaya. Gamitin mo ang iyong mga kamay at dalhin mo ang tuhod na yan hanggang sa pinakasagad na pagbaluktot ng tuhod kung makikita nating malayo pa ang tuhod na yan dahil limitado pa ang pagbaluktot mo. Pwede kang gumamit ng sinturon, kumot o anumang bagay para mailapit ang paa sa iyo. Para mas madaling dumausdos, pwedeng ilagay ang papel at pagtrabahuan ang pagbaluktot ng tuhod. Ang layunin ay makarating ka sa pinakasagad na pagbaluktot ng tuhod mo kahit ano pa yon, kung ano ang kaya mo at panatilihin mo yon sa loob ng 30 segundo. Ang mahalaga ay panatilihin ang tuhod na nakabaluktot at magbilang hanggang 30 sa posisyong ito. May 5 na tayo. 10 at samantalahin mo bawat 10 segundo para yumuko pa ng kaunti. 15 20 25 dagdagan pa natin ng kaunti. 29 at 30 dahan-dahan lang ha, lalo na kapag inuunat natin dahan-dahan lang kasi pwedeng sumakit. Huwag kang magmadali, huwag mag-alala. Hindi masama sanayin ang pagbaluktot ng pabaliktad. Kailangan natin itong pilitin para hindi mawala ang galaw habang lumilipas ang buwan at umuunlad ang arthrosis. Sa kabila, muli kong ibabaluktot ang binti ko. Ang gagawin ko ngayon ay pipilitin ng kaunti, gagawin ang sagad na pagbaluktot. Kanina ay ginawa natin ito ng aktibo, ngayon naman ay gagawin natin ito ng pasibo gamit ang ating mga kamay. Magbibilang tayo ng 30, nasa 5 na tayo. 10 20 Sinusulit natin bawat 10 segundo para mas mag-flex. 24 5, 6 dahan-dahan nating inaalis ang paa. Dahan-dahan nating inaalis ang papel na yon. At na yon, ang gagawin natin ay ang pag-unat ng tuhod. Kanina, ginawa natin ito ng bahagya gamit ang ersisyo ng pag-unat ng binti. Na yon, gagamitin natin ang unan na yan. Ilalagay natin ito sa ilalim ng sakong natin. Dagdagan ko pa para mas matindi. Subukan nyo ngayon na makapal ang unan at tingnan kung ano mangyayari. Kita mo, isang tuhod na kaangat, okay? May espasyo sa likod. Ano ang mangyayari? Ang grabidad ang mag-uunat sa tuhod natin kaya medyo hindi komportable ito. Iminumungkahi kong manatili ka ng 30 segundo. Kung masyadong masakit, syempre, huwag mo itong gawin. Napakahalaga ng pag-extend ng tuhod dahil ito ang nagbibigay daan sa atin na maglakad ng pantay ang haba ng mga binti. Halimbawa, kung naoperahan ka sa tuhod o nabalian at hindi mo na ibalik ng buo ang pag-extend nito, mas malamang na magkapilay ka at manatili ang pag-ikli ng binti na magdudulot ng problema sa paglalakad. Kaya mahalaga na kapag may osteoarthritis o naoperahan sa tuhod o binti, dapat maibalik ang buong pag-extend kahit masakit. Ilagay mo ang unan dito, itutok ang dulo ng paa sa iyo para mas mahigpit. Pwede mo ring idiin ng kaunti gamit ang kamay mo, pero konti lang, ayos? Ipatong lang ang kaliwang kamay sa tuhod at panatilihin ng 30 segundo.
Matagal na tayong nag-uusap kaya hanggang 15 na lang ang bibilangin natin. 5, 10. Y15. Magaling. Tingnan mo, dumadaan pa rin ang papel kahit malapit na sa sahig. Palitan naman natin ang binte. Ayos? Ayusin ko muna ang unan, ilalagay ulit, tapos papalitan natin ang anggulo ng kamera para makita mo sa ibang pananaw. Iunat ko ng buo ang binti, okay ba? Ituturo ang dulo ng paa sa akin. Kita mo, may konting agwat ang tuhod sa sahig, kahit maliit lang. Ramdam ko ang tensyon sa likod, ilalagay ko ang kamay sa ibabaw ng takib ng tuhod at maghihintay sa bigat ng braso ko at sa grabidad. Pinagtatrabahuhan ang pag-uunat ng tuhod. Maniwala ka, kapag may kakulangan sa paggalaw ng kasukasuan tulad ng arthrosis o naoperahan, mahirap na itong maibalik. Kung hindi, kailangan itong paglaanan ng kinakailangang pagsisikap at oras. Gawin mo ang pagsusulit. Ipatom ang paa sa unan at tingnan kung ganap na tuwid ang tuhod mo o kung sa halip ay may bahagyang pagbaluktot na pumipigil na tuluyan itong maunat. Sige, bilang tayo ng 15 pa. 10, 11, 12, 13, 14 at 15. Kung ginawa mo ang ehersisyo, mapapansin mong mas mainit ang tuhod mo, mas maluwag at mas kaunti ang kirot. At yan mismo ang hinahanap natin. Paggalaw na may mas kumpiyansa para tuluyang mawala ang takot. Taos puso kong hinihiling na bigyan mo ng oras ang pag-aalaga sa tuhod mo. Kapag inulit mo ang routine ito 3 hanggang 4 beses kada linggo, tiyak na mapapansin mo agad ang malaking pagbabago. Sana nagustuhan mo ito at umaasa akong magkita tayo muli sa iba ko pang video.